Draco POV. Gulat na napatayo si mommy pagkakita sa akin, pati ang dalawang kambal biglang napatras. Nagkataon naman na wala si daddy ng mga oras na yon sa malaking sala. Tumigas ang pangako habang malalaking hakbang napapalapit sa mga ito. Anak, nagmamadaling salubong sa akin ni mommy. Ngunit nilagpasan ko lang ito at walang babalang hinigit ang dalawang braso ng kambal. Kuya! Sabay pa ng dalawa. Halos maiyak agad ang mga ito sa takot. Buong buhay ko, hindi ko sila nadapuan ng kamay ko para saktan, pero kailangan nilang matuto para malaman ng mga ito na mali ang manakit ng kapwa. Anong ginawa niyo sa nobya ko? Mahina ngunit napakariin, kasing diin ang pagkakahawak ko sa braso ng mga to. Kuya, nasasaktan. Draco, anong ginagawa mo sa mga kapatid mo? Lumakas ang boses ito ngunit hindi ko to pinansin. Anong ginawa niyo? Siniguan kong pagmumukha ng mga to na kinahikbi ng mga to sa sobrang takot. Ramdam kong panginig ng mga ito. Wala pa nga akong ginagawa, ganito na sila matakot. Pero hindi nila na-realize kung gaano rin natatakot ng mga panahon na sinaktan nilang nobya ko. Wala kaming ginawa. Sinungaling! Sigaw ko kay Donita. Kuya, nasasaktan po kami. Naiyak na wika ni Doreen. Talagang masasaktan kayo kapag hindi kayo umamin. Lalo akong nagngit-ngit sa galit. Itigil mo na yan. Nasasaktan ng mga kapatid mo. Galit na wika ni Mommy at pilit itong tinatanggal ang kamay ko sa dalawang braso ng kambal. Sa sobrang galit ko, pabalibag kong tinulak ang kambal sa sahig. Yan ang mahirap sa inyo, Mommy. Kung sino pang may maling ginawa, yun ang kakampihan nyo. Nakakuyom ang kamao ko. Ano bang pinagsasabi mo? Pinagbibintangan mo ba kami na may ginawang masama? Oo! Dumagungdong ang boses ko na kinatras nito. Nanilisik ang mga mata ko. Kung hindi ko lang talaga pamilyang kaharap ko, kanina pa ako nakapanakit. Napahawak to sa sariling dibdib sa pagkagulat. Hanggang ngayon ba naman, magsisinungaling pa kayo? Rinig na rinig ko kung paano niyo pinag-uusapan ang nobya ko. Kung paano niyo pinahirapan ang nobya ko para lang umalis sa pesting mansyon na ito. Sigaw ko. At talagang hinayaan yung baliw na babaeng Anisha na yon? Paano ko napahamak ang nobya ko? Sa tingin ninyo hindi ko kayo ipapakulong na lahat? Sandali ako napahinto ng mapaiyak ang mami ko sa harapan ko. Pulang-pulang mukha ko sa tindi ng galit. Ganyan ka ba talaga kabaliw sa babaeng yon? At handa mo kaming ipakulong ha? Hinanakit na wika nito. Mariin akong umiling. Magpasalamat nga kayo na hindi nalaglag ang bata sa sinapupunan ng nobya ko. Or else makakalimutan kong sariling dugo kong kaharap ko ngayon. Tumigas ang pangako na paawang to sa pagkagulat. Biglang napahinto sa pag-iyak, pati ang dalawang kambal halatang natigagal. Anong sinabi mo? Buntis ang babae. Yes. At wala na kayong magagawa para paghiwalayin pa kami ngayon. Alam ko na kung saan ko siya matatagpuan. Para itong natuklaw ng ahas. Hindi nakakibong nakakilos, nalalaki ang mga mata nito. Maras ko nilingon ng dalawang kambal na halos namumutla pa. Hindi ko kayo mapapatawad hanggat hindi kayo humihingi mismo ng tawad sa mismong nobya ko. Marina bigkas ko sa mga ito. Tinalikuran ko ang mga ito at nagmamadaling umakyat ng kwarto. Bumalik ka dito! Sigaw ni Mommy. Kinuha ko may kalakihang bag at nagmamadaling nilagay ko doon ang ilang gamit na dadalahin ko. Patungo sa hinawasan kung nasaan ang nobya ko. Mula sa hagdan, kitang-kita kung paano magpabalik-balik ng lakad si Mommy. Para itong balisang-balisa. Mabilis itong bumaling sa akin, ngunit hindi ko pinansin ang mga ito. Draco! Bigla ko napahinto ngunit natili nakatalikod sa mga ito. Ramdam kong pagtigas ng boses nito. Hindi ko siya matatanggap kahit ng batang nasa sinapupunan niya. Bigla ko nanginig sa sinabi nito. Kumirot ng hustong puso ko. Ramdam kong pagdaloy ng init sa mga mata ko. Dahan-dahan ako humarap dito. Galit na galit ang mukha nito. Nakakuyong pang kamao. Isang mapait na ngising binigay ko sa sariling ina. Hindi ko tinago matinding hinanakit dito. Kuminsan napapaisip ako kung nasaan na ba ang dating Janine De Silva na napakahinahon at never na ng api ng mahihirap. Anong klaseng magulang kayo? Mahina ngunit punong-puno ng hinanakit. Bigla itong natigilan. Sariling anak ng mismong anak ninyo, hindi niyo matatanggap? Dugo kong nananalaytay sa batang yon, Mommy. Apo ninyo ang batang kinamumuhian nyo. Anak yon mismo ng anak ninyo. Pagpapaalala ko dito. Bawat salita, diin na diin ang pagkakabigkas ko dito. Baka nawawala to sa sarili, hindi na nito naisip ang mga pinagsasabi nito. Dahil lang sa hindi nito matanggap ang nobya ko, ngunit talagang pinatigas nitong puso nito. Mariin itong umiling. Hindi ko sila matatanggap.
Hindi ko matatanggap na magkaroon ng apo na nanggaling sa isang pulubi at baliw na babae. Hysterical na sambit nito sa akin. Bigla akong nanginig sa galit. Kumuyom ang kamao ko at tumunog ang ngipin ko sa sobrang panggigigil sa sariling ina. Kung ganun, kalimutan niyo na rin na may anak kayong lalaki. Matigas na bigkas ko. Gulat itong napatitig sa akin. Hindi ko pababayaan ang sariling pamilya ko nang dahil lang sa kagustuhan ninyo. Kung hindi niyo sila kayang tanggapin, para niyo na rin sinabing hindi niyo talaga ako minahal bilang anak ninyo. Hindi ito nakakibo. Malapit na ako sa pintuan palabas ng mansyon nang bigla itong magsalita. Oras na lumabas ka sa pintuan na yan. Wala ka nang maasahan sa pamilyang ito. Mariin na bigkas nito. Isang hakbang. Aalisin kong lahat ng kayamanang nasa pangalan mo, Draco. Huwag mo akong subukan. Tumiimbagang ako. 2 hakbang. Itatakwil kita. Oras na lumabas ka sa pintuan na yan. Mommy! Sabay ng 2 kambal, napakurap-kurap ang mga mata ko nang manlabo yun. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Lumunok ako sa kakumuyom ng kamao. Wala akong pakialam sa kayamanan na meron ng pamilyang ito. Mas mahalaga sa akin ang sariling pamilya ko. Isang mabigat na buntong hiningang pinakawalan ko tuloy-tuloy na lumabas sa mansyon. Hindi ako nagbibiro, Draco. Itatakwil talaga kita. Sigaw nito. Binilisan kong paglalakad ko. Tandaan mo ito, Draco. Wala kang makukuha ni pisong duling oras na lumabas ka sa gate na yan. Sigaw nito sa akin. Ipapasyara ko lahat ng bank account mo. Kuya! Sigaw ng 2 kambal. Nag-iiyak ang mga to. Dumiretso ako ng kondo. Inayos ko lahat ng gamit na kailangan kong dalahin. J. Hernandez Hinawasan, Matoninong Santa Cruz. Nilapag ko munang papel sa ibabaw ng lamesa at saka naligo. Kumunot ang noo ko pagkalabas ng banyo. Anong amoy ito? Bigla ko nasapong noo ko hanggang sa mapaupo ako sa kama. Unti-unting nanlabong mga mata ko hanggang sa mapakunot ang noo ko. Blurred yun kaya hindi ko matitigan ang maiging mukha nito. Pero natitiyak kong babaeng nasa harapan ko habang naguhubad ng damit. Naramdaman kong panghina ng katawan ko hanggang sa mapahiga ako at mapapikit. Bigla ko napabalikwas mula sa pagkakahiga. Nagsitayuan ang balahibo ko nang makitang nakahubot-hubad ako. Pumikit ako ng mariin habang inaalala ang nangyari kanina. Babae. Nilibot kong paningin ko sa buong kwarto. Tinignan ko rin sa banyo at sa kitchen area. Pero walang katao-tao. Hanggang sa mapatitig ako sa papel ko saan nakasulat ang address ng nobya ko. Nagmamadali akong nagbisak ako na isipin ko anong nangyari kanina. O baka, imahinasyon ko lang yun. Nagbigla akong mapahinto. Bakit pakiramdam ko may katalik ako kanina? Bigla akong napailing. Nakatulog ako, yun ang alam ko. Sumakay ako ng bus papuntang Hinawasan. Kailangan ko pang sumakay ng jeep at pagkatapos tricycle para makarating sa lugar ng nobya ko. Kailangan ko ring maglakad ng ilang minuto para matunto ng bahay nito. Kompletong binigay ng direksyon sa akin ng kaibigan kong si Romeo. Malaki ang utang na loob ko dito nang dahil sa kanya makakasama ko ng muli ang mahal kong nobya. At hindi ko na to iiwan pa. At ang mayor na yon, wag na siyang umasa pa. Dahil akin lang ang nobya ko, kulang na lang utusan kong driver ng bus na pakibilisan ng pagtakbo. Sobra na ako nasasabik sa nobya ko. Gustong-gusto ko na tong mayakap at mahagkan. Mahawakan ang maumbok nitong tiyan. Maramdaman ang pagsipa ng anak namin sa loob ng tiyan nito. Napangiti ako nang bigla akong maisip na magiging daddy na rin ako sa wakas. Gusto ko yatang mapahiyaw sa tuwa. Ano kayang magiging anak namin? Lalaki kaya o babae? Ayos ka lang, iho? Bigla akong napalingon sa katabi. Oho, sabay tango. Napagkamalan pa yata ako nasisiraan ng bait. Napayuko ako upang itagong ngiti sa labi. Baby ko. Saan kay bossing? Tanong ng tricycle driver. Sa barangay Matoninong ho, sabay ngiti dito. Mabilis naman ako nitong pinasakay. Kita-kita ko matataas na punong kahoy. Halos magkakadikit-dikit ang mga bahay. Bigla ako napubuntong hininga. Napakatahimik ng lugar dito. Tunay na probinsya. Gawa rin sa kahoy ang karamihang bahay na nandito. Nandito na tayo, bossing. Salamat, Manong. At saka ibinigay ang bayad. Zone 5. Pansin kong ilang tao na panay ang tingin sa akin hanggang sa lumapit ako sa isang ginang. Magandang umaga ho. Itatanong ko lang sana kung saan ang Zone 5 dito. Saan ka sa Zone 5, iho? Tanong nito. Bigla ko napalunok. Kay si Lynn Domingo ho, yung bagong lipat sa Zone 5. Pansin ko na nag-isip-isip pa ito. Ah, yung kamag-anak ni Aling Stella. Palatak nito. Bahagya ako napakunot noo. Iba yatang tinutukoy nito. Walang nabanggit sa akin si Romeo tungkol sa nagangalang Stella. Maliban ba sa mayor na yon may ibang tumutulong sa nobya ko? Pero bakit kamag-anak ang binanggit nito? Yang daanan na yan, iho, sabay turo sa akin.
Sundan mo lang yang maliit na kalsada. Sakahan kasi ang karamihan sa lugar na to. 5 minutong lalakarin mo bago mo matagpuan ang bahay ni Celine. Yung magandang dilag. Kaso buntis pala siya. Sabay nguso nito. Hindi na lang ako umimik. Kapag nakita mo yung nag-iisang bahay na may gate na gawa sa kawayan, yun ang bahay niya. Napapalibutan din ito ng mga halaman. Ngumiti ako dito. Maraming salamat ho. Paalis na sana ako nang bigla itong magsalita. Ikaw ba ang ama ng pinagbubuntis niya? Ako nga ho. Proud at masiglang wika ko. Ngunit bigla itong natigilan. Naku iho, alam mo ba na madalas nandoon si Mayor sa bahay ng nobya mo? Akala ko nga silang dalawa. Dalda nito, hindi ako nakakibo. Sige na iho, lakad ka na. Kaibigan lang naman ni Celine yung si Mayor. Huwag kang mag-isip ng masama. Bigla itong nataranta. Nagmamadali ang bawat lakad ko. Kulang na nga lang ay takbuhin ko na. Sabik na ako makitang nobya ko. Gusto kong makitang reaksyon nito kapag nakita ako. Para akong kinikiliti habang nagmamadali siya bawat. Bigla na lang lumakas ang tibok ng puso ko pagkakita sa bahay na tinutukoy ng matanda. Nahihirapan akong lumunok nang makita kung gaano kasimpleng tinitirhan nito. Nanginig ang kamay ko nang buksan kong gate na gawa sa kawayan. Gusto ko tong sorpresahin ngunit hindi pa ako. Nakakapasok ng tuluyan sa bako dito na may magsalita sa likuran ko. Sino ho sila? Bigla ko napalingon. Isang dalaga. Nagniningning ang mga mata nito, talagang nagpapakit pa. Tumikim ako. Dito nakatira si Celine Domingo, hindi ba? At bahagyang ngumiti dito ngunit bigla tong natigilan. Si Celine bang hinahanap mo? Naku, sinugod siya sa ospital kaninang umaga. Bigla ko nalang nalaglag ang bag na hawak-hawak ko. Ramdam kong panginig bigla ng katawan ko sa takot. Anong nangyari? Bakit sinugod siya? Bigla ko tong nilapitan. Napalunok ito. Hindi ko ho alam, basta nakita ko na lang nakarga-karga siya ni Mayor at isinakay sa sasakyan nito. Umiimpit ng sakit si Celine habang umiiyak. Siguro kasi manganganak na siya. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Bigla ko nataranta. Hindi pa nito kabuhanan, sa susunod pang buwan. Saan ang ospital dito? Anong address? Hindi ko tinagong pagkabahala ko, napalunok naman ang kaharap ko. Sabihin mo lang po sa tricycle driver na ihatid ka sa bayan, sa Lopez Hospital. Pag-aari yun ni Mayor. Wala naman pong ibang hospital dito sa amin. Nagmamadali kong dinampot ang bag na dala ko't saka tumakbo ng mabilis. Muntik pa akong mahulog na sa farm. Sa Lopez Hospital tayo, Manong. Pakibilisan lang ho. Ramdam kong takot sa buong katawan ko at may selos din akong nararamdaman sa isiping ang Mayor na yon ang nasa tabi ngayon ng nobya ko. Imbis na ako dapat ang nasa tabi ng nobya ko. Gusto kong maiyak. Sa mga panahong kailangan ko ng nobya ko, wala ako. Baby, nandito na ako. Tinakbo kong loob ng ospital. Yes, sir. Celine Domingo. Anong room siya? Putol ko sa sasabihin pa nito. Sandali lang po, sir. Tumingin to sa akin. Second floor, sir. Sa private room 10. Salamat. Lakad takbo ang ginawa ko hanggang sa mapakunot ang noo ko. Sa hindi kalayuan ay may 2 lalaking nakabantay. Hanggang sa bigla kong mapahinto. Sa mismong kwarto ng nobya ko. Excuse me, sir. Sino sila? Tanong ng lalaking mataba. Draco de Silva, ang nobyo ni Celine Domingo. Pansin kong pagkagulat ng mga to, sabay pang nagkatinginan. Sandali lang, sir ha, ipapaalam ko lang ito kay Mayor Lopez. Lihim na umigting ang pangako, kumuyong pang isang kamao ko na hindi nakaligtas sa isang kasamahan nito. Hinintay ko itong lumabas. Kahit nang totoo'y unti-unting bumabangon ng galit sa dibdib ko, wala silang karapatang pagbawalan ako. Lalo na't akong nobyo ni Celine at hindi ang gagong mayor nila. Bumitaw ako ng mabigat na buntong hininga. Mas pinili kong magtimpi lalo na't ito pa rin ang tumulong sa nobya ko. Ito rin ang mayor sa lugar na to. Gumalaw ang pangako na makitang isang lalaking kasama nito. Nagkatitigan kami. Halos magkasing tangkad lang kami nito. Matikas din ang pangangatawan pero lamang na lamang pa rin ang kagapuhan ko dito. Namulsa itong humarap sa akin. Lihim na umigting ang pangako. Mukhang may kayabangan ang angas ng mayor na to ah. Draco de Silva? Ako nga, matigas at seryosang bigkas ko. Bahagya atong umisi. Kung kailan namang hindi ka na niya kailangan, saka ka pa nagpakita. Tumigas sa mukha ko nakipagtitigan dito. Maniniwala lang ako kung si Celine mismo magsasabi niyan at saka para ipapaalala ko sa'yo. Mayor Lopez ng bayan na to. Sabay arko ng labi ko. Ako pa rin ang nobyo ng babaeng pinapangarap mo. Diretsahang wika ko dito. Bahagya itong nagulat. At ako rin ang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Akmang lalagpasan ko to para sana pumasok sa loob ng harangan ako nito.
Nagsalubong ang kilay ko. Galit na galit sa'yo si Celine. Halos sinumpa ka na niya. At ngayong delikadong panganganak niya, dahil hindi pa nito kabuanan at nululuwal pa nitong bata, kung magpapakita ka sa loob, baka lalong magkaproblema. Kung talagang mahalaga sa iyong buhay na mag-ina, mananahimik ka na muna rito sa labas. Bigla akong nahawakan ng kwelyo nito. Pansin kong sinenyasa nitong 2 tauhan. Sinungaling ka. Gusto mo lang. Napahinto ako nang bumukas ang pinto. Mayor, hinahanap ka ng pasyente. Nahirapan siyang manganak. At hinahanap ka niya. Uminit ang sulok ng mga mata ko, parang sinaksak ang puso ko sa narinig. Ako dapat ang hinahanap nito, bigla ko nilapitan ng doktor. Mukha pa itong nagulat. Akong nobyo ng pasyente, Dok. Akong kailangan ng kasintahan ko. Pansin kong pagkagulat nito, natigagal at biglang napatingin sa likuran ko, kung saan nakatayo ang mayor. Napakunot ang noo ko nang lumunok ito at napaiwas ng tingin. Pasensya na po, sir, pero si Mayor Hong hinahanap ng pasyente. Kailangan na po nating magmadali, Mayor. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako nakakilos sa kinatatayuan ko hanggang sa magsara ang pintuan. Walang kaalam-alam si Draco na sinenya siya ng mayor ang doktor na tumanggi sa sinabi niya. Nanghina siyang napaupo. Tumulo na lang biglang luha sa mga mata niya. Ramdam niyang matinding sakit. Para yung pinipiga sa kirot. Ang isiping nanganganak ang nobya ko at ibang lalaking nasa tabing to. Pakiramdam ko wala akong silbi. Walang kwentang nobyo at ama, ang sakit-sakit na ibang lalaking hinahanap nito pero masisisi ko bang nobya ko? Kung sa loob ng halos 1 taon ang mayor na to ang nasa tabi nito. Pero hindi ako makakapayag na makuha niyang mag-iina ko. Kumuyom ang kamao ko. Ipaglalaban kita, baby, kahit na magalit ka sa akin. Hindi kita susukuan, gagawin ko lahat makuha ko lang muli ang puso mo. Magtiwala ka lang ulit sa akin. Napahilamos ako sa sariling mukha. Tinagong luha sa mga mata. Hayaan mo sana ako magpaliwanag kung bakit ngayon lang ako dumating. Hinaing ng puso ko. Halos 1 oras ako naghintay sa labas. Pabalik-balik ako at hindi mapakali. Pinagpapawisan na rin ako sa tindi ng pag-aalala. Labis-labis ang hiling ko na sana. Nasa maayos lang ang kalagayan na mag-ina ko. Gustuhin ko mang makapasok ngunit nakabantay ang 2 alipores nito. Ayoko namang gumawa ng gulo. At baka lalong hindi ko malapitan na mag-ina ko. Bigla ko napalingon sa pinto na makarinig ako ng iyak ng bata. Isang nurse habang sulong-sulong nito ang crib. Biglang kumabog ang dibdib ko. Hinarangan ko to na ikinagulat nito. Tumulo na lang biglang luha sa mga mata ko na mapagmasdan ng anak. Lalaking anak namin. Ang anak ko. Garal-galat na hirap ang bigkas ko. Akmang kukunin kong bata nang pigilan ako ng nurse. Doon naman ako napatingin dito. Kayo po bang ama ng bata? Takang tanong nito. Yes, ako nga. At hindi yung lalaki na sa loob. Mukhang hindi to naniniwala ngunit nang matitigan nito ang bata. At sabay na tingin sa akin, bigla na lang to napatango. Halata naman kasi na akong ama at kamukhang kamukha akong anak ko. Sa nanginginig na kamay dahan-dahan kong kinalong ang anak ko. Sunod-sunod na pumatak ang luha sa mga mata ko. May son, nihirapan akong lumunok at lalo ko napahagulhulot huminto sa pag-iyak habang karga-karga ko. May ingat ko tong hinagkan, ramdam siguro itong naama nitong kumakalong sa kanya. I love you, walang impit ng luha sa mga mata ko. Nagmumukha man akong bakla, wala akong pakialam. Hindi nila alam kung gaano nag-umapaw ang puso ko ng mga oras na yon. Binigyan na ba ito ng pangalan? Tanong ko sa nurse na banago sa mga mata nitong awa. Marahil nagtataka ito kung bakit si Mayor ang nasa loob at hindi ako. Opo sir, Grady Silva pong binigay ni ma'am. Oh God, ako pa rin ang nasa puso ng mahal kong nobya. Hindi nito pinagdamot ang bata sa akin na talagang siya apelido ko pa ikinabit. Oh my baby. Hindi na ako makapaghintay na mayakap at mahagkan ka. Iparamdam kung gaano kita kamahal. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.